7. Tama na please, Mom, kailangan nating pasalamatan si Harvey dahil siya ang nagpakilala sa akin kay Miss Xavier, at tinulungan akong makuha ang investment. Bahagyang, pakiusap ni Mandy, talaga. Nagtatakang sinabi ni Lillian. Palagi siyang nag-aalala tungkol sa investment, kaya't tumigil siya sa pagbanggit kay Harvey dahil tinulungan niya sila. Oo Mom, magpahinga na muna tayo ngayon, okay? Pag-uusapan natin ang iba pang mga bagay pagkatapos kung maayos ang lahat sa York Enterprise, sabi ni Mandy. Okay, kami na ang bahala sa mga importanteng bagay, pagsang-ayon ni Lillian. Ilang araw nang hindi na-mop ang sahig, mag-mop ka na, gala ka ng gala sa mga nakalipas na araw, nakikita mo pa rin ba ito bilang bahay mo? Ngumisi si Lillian, habang nakatingin kay Harvey, sige, gagawin ko. Sagot ni Harvey at nasanay na siya sa ugali ni Lillian ngayon. Gumawa siya ng mga gawaing bahay sa nakaraang 3 taon, kaya't hindi ito isang malaking problema sa kanya. Saglit na tinitigan ni Mandy si Harvey, at naligo siya pagkatapos. Pagkalipas ng kalahating oras, tumunog ang mobile phone ni Harvey. Si Mandy iyon. Harvey, nagmamap ka pa ba ng sahig? Pagod ka na ba? Kung pagod ka na, pwede ka nang pumunta sa kwarto ko. Nauutol na sinabi ni Mandy, mahal, hindi ako pagod, sabi ni Harvey. Bago makuha ang ibig sabihin ni Mandy, agad na pinagsisisihan ni Harvey ang sinabi niya na baka mawalan siya ng pagkakataong makatulog sa kama kasama si Mandy sa kauna-unahang pagkakataon. Hindi niya naisip kung kailan muling nag-o-offer ng ganito si Mandy. Mandy, kung sabihin kong pagod na ako, pwede ba akong magpahinga? Nahihiyang tanong ni Harvey, lumayas ka. Malamig na sigaw ni Mandy bago sinarado ang pinto ng malakas. Bam, malungkot na tinitigan ni Harvey ang mop. Kinabukasan, nakarating si Mandy sa lobby ng York Enterprise. At agad siyang dinala ng receptionist sa conference room. Sa pagkakataong ito, nilagdaan ni Yvonne Xavier ang kontrata matapos sumang-ayon na ibalik sa mga naunang kondisyon, na $50 milyong pati na rin ang mababang profit demand. Masayang bumuntong hininga si Mandy dahil nagdala sa kanya ng swerte si Harvey. Bagaman, ang painting na The Rocky Mountains, Landers Peak ay talagang napakahalaga, ang pinakamahalagang bagay kay Mandy ay nakuha ng mga Zimmer ang funding at hindi sila malulugi. Guminhawa ang pakiramdam ni Mandy nang siya ay lumabas ng York Enterprise matapos ang meeting kasama si Yvonne. Noong hapon na iyon, tumawag si Mandy kay Senior Zimmer at tinipon ang mga Zimmer sa villa. Sa mga nagdaang mga araw, nadismaya silang lahat kay Mandy at binabaan pa ang tingin sa kanya, at iniisip na hindi niya makukuha ang deal. Hindi nila gustong dumalo sa pulong ng pamilya matapos matanggap ang abiso, ngunit wala silang ibang pagpipilian. Mandy, akala namin ay ilang araw ka nang nawala dahil wala kang binigay na kahit anong progress report. Ano ang sinusubukan mong gawin ngayon? Gusto mo bang bigyan ka namin ng mga ideya, o baka sisihin kami? Malupit na kinutya ni Zach Zimmer si Mandy, Mandy, hindi ka namin tutulungan dito, dahil binigay ni Lolo sa iyo ang responsibilidad ng proyektong ito. Oo nga, Mandy, hindi ka rin namin matutulungan dito, dapat ikaw lang ang gumawa nito, Mandy. Umiwas ang karamihan sa responsibilidad dahil wala sa kanila ang may kakayahang pasanin ang responsibilidad kung malugi ang pamilya. Mandy, nakikita kong may malaking singsing ka dyan. Narinig kong naging maswerte ang live-in na asawa mo kagabi at nakakuha ng isang tanyag na painting sa halagang $15 lamang. Sa palagay ko, dapat binigay nyo na lang sa mga York ang painting at hindi ito ipinagpalit sa diamond ring mo. Naiinis na sinabi ni Queen Zimmer, hindi niya naisip na karapat-dapat kay Mandy ang gayong mamahaling singsing. Oo, tama iyan. Bakit hindi mo ibigay ang singsing kay Miss Xavier? Baka makakuha tayo ng kontrata gamit iyon. Oo nga, Mandy, huwag kang maging maramot sa bagay na katulad nito. Pamilya muna ang unahin mo, hindi iyang luho mo. Tama, dapat mo munang pagtuunan ng pansin ang mga problema natin. Kabanata 168. Regalo ito mula sa asawa ko, wala kayong pakialam dito mga hindot, puro lang kayo kulangot ng kulangot dito at putak ng putak na parang manok na nangingitlog ng puro bugok. Hindi ko ito ibebenta kahit anong mangyari, nagprotesta si Mandy Zimmer habang nakatingin sa sinasabing mga kamag-anak niya. Mandy Zimmer, wala kang simpatsya, gusto mo ba tayong makita na malugi?
Traidor ka, kami ang nagpalaki sa iyo. Galit na galit sila dahil naisip nila na baka magkaroon sila ng pagkakataon kung ibibigay ni Mandy ang singsing sa mga York. Sa halip na sabihan ang asawa ko na ibalik ang kanyang singsing, bakit hindi nyo ibigay ang lahat ng inyong pag-aari sa mga York? Baka bigyan nila tayo ng pagkakataon mga ganggong. Mapanuyang sinabi ni Harvey nang buksan niya ang pinto at pumasok sa silid. Ang mga miyembro ng pamilya Zimmer ay kaagad na inis nang tumingin kay Harvey nang dumating siya. Sino ang nagpahintulot sa iyo na pumunta sa aming pagpupulong? Ikaw na walang kwentang basura ka. Sigaw ni Zack kay Harvey, pumunta ako dito para masaksihan ang asawa ko na maging bagong project manager. Ginugulo ko ba kayo? Malamig na tanong ni Harvey. Ha, patuloy ka lang na mangarap. Pareho kayong itatakwil kung hindi niya makukuha ang deal, kaya't huwag kang maging kampante, ikaw na walang kwenta. Natatawang biro ni Zack, bam, pinatahimik ni Senior Zimmer sina Zack at Harvey nang hampasin niya ang mesa. Tama na, hindi ba kayo titigil, Mandy? Sabihin mo sa akin ang iyong nagawa. Naayos ko na ang lahat, sagot ni Mandy nang may kumpiyansa. Matapos makita si Harvey, agad na nagkaroon ng kumpiyansa si Mandy sa kung anumang dahilan. Pumayag ang mga York na panduhan tayo ng $50 milyong. Sinusubukan kong sabihin sa inyong lahat kanina pero masyado kayong atat na parang natataes sa kabila ng inyong pagbibigay ng mga puna ninyo, mapanuyang sinabi ni Mandy. Ano? Naayos muna, nagdududang tanong ni Zack, hindi siya makapaniwala na nalutas na ni Mandy ang isyu sa kabila ng pagtanggi ng ilang beses. Bagaman magandang balita ito para sa mga Zimmers, hindi masyadong masaya si Zack dahil ipinangako ni Senior Zimmer ang titulo ng project manager para sa commercial center project ng mga Zimmer kay Mandy kung magtatagumpay siya. Malaki ang kikitain ng proyekto, nangangahulugang makakakuha si Mandy ng mas mataas na posisyon sa pamilya kung magtagumpay siyang magawa ito. Mandy Zimmer, sana ay hindi mo kami sinusubukang lokohin. Alam namin na maraming beses ka nang tinanggihan ng mga York. Paano naging posible na naayos mo nang bigla ang lahat? Isang babae ang nagdemand bigla, nasa panig ni Zack ang babae, kaya natural na hindi siya makapaniwalang may kakayahan si Mandy na ayusin ang issue. Bakit, ako dapat mag-report sa iyo kung paano ko nagawa ito? Yuna, kung gusto kong lokohin kayong lahat, bakit ko ipapatawag ang pagpupulong na ito? Sa palagay mo ba ay magbibiro ako tungkol sa bagay na tulad nito sa harap ni Lolo? Galit na sagot ni Mandy sa akusasyon ni Yuna Zimmer. Matapos silang magulat kalaunan, mukhang masaya na ang mga Zimmer. Siyempre, dahil ang lahat sa kanila ay makikinabang kung pumayag ang mga York na panduhan ang mga Zimmer. Hindi mo kami binigaw Mandy, good job, tulad ng sinabi ko dati, ikaw ang pag-asa ng ating pamilya. Nang makita ko ang iyong mga kakayahan, parang nag-alala kami sa wala. Biglang nagbago ang mga pananaw ng mga Zimmer, nainis si Mandy. Sa pabago-bago nilang ugali, pupurihin lamang nila siya kung may pakinabang ito sa kanila. Hindi rin sila mag-aalangan na sisihin siya kung naging masama ang sitwasyon para sa kanila. Isama mo pa ang mga taong tulad ni Zack at Sean na palaging sinusubukang pabagsakin siya. Bagaman nagtagumpay si Mandy, grabe ang pagdilim ng ekspresyon ni Zack dahil hindi siya makikinabang kung hindi niya makuha ang proyekto. Huwag kang masyadong bastos, Mandy Zimmer, tahimik na umangal si Zack. Dahil nandyan pa rin si Senior Zimmer, walang pakialam si Mandy kay Zack habang inabot niya ang pirmadong kontrata kay Senior Zimmer. Mandy, dahil hindi mo ako binigo, ibibigay ko sa iyo ang ipinangako ko. Ikaw na ang in-charge sa commercial center project, at nangangako akong hindi mangangialam sa iyong mga desisyon mula ngayon. Papuri ni Senior Zimmer kay Mandy na may malapad na ngiti. Walang problema, Lolo, may mga plano na ako para sa proyekto. Ayon sa mga York, ililipat ang pondo sa ating account mamayang hapon. At pupundohan nila tayo sa ilalim ng 6 na buwan ng installment, ibig sabihin ay humigit kumulang $7.6 million ang makukuha natin kada buwan, sabi ni Mandy, na ipinaliwanag ang funding method ng mga York kay Senior Zimmer. Walang problema, kuntento na sumagot si Senior Zimmer, sa pamamagitan ng funding mula sa mga York, wala nang problema ang mga Zimmer sa pagnenegosyo sa ibang mga kumpanya. Mahirap kung maraming problemang sabay-sabay na hinaharap ng mga Zimmer, nalutas na agad ang pinakamalaking isyu ng Zimmer, salamat sa kontratang dinala ni Mandy. Kabanata 169.
Lolo, may nais akong hilingin, dahil wala tayo masyadong natitirang oras, pinaplano kong simulan ng construction, bukas kaya nais kong pumili ng isang taong mapagkakatiwalaan para mabantayan ang proseso ng construction, sabi ni Mandy kay Senior Zimmer. Oo naman, pumili ka ng kahit sinong gusto mo, mabilis na sagot ni Senior Zimmer. Lolo, pipiliin ko si Harvey, nag-aalangang mungkahi ni Mandy habang nakatingin kay Harvey. Unti-unti nang iniisip ni Mandy na maasahan si Harvey, kaya nais niyang bigyan si Harvey ng pagkakataon na malaman kung paano magtrabaho sa frontline. Sumimangot si Senior Zimmer sa kahilingan ni Mandy. Mandy Zimmer, sa palagay mo talaga ay nakokontrol mo ang buong proyekto. Hindi mo naman asset iyon sa simula, gusto mong hayaan ang walang kwentang taong ito na mga siwa sa construction. Sinong aamin ng responsibilidad kung magkaproblema dahil sa kanya? Sigaw ni Zack Zimmer, kita sa kanya ang pagkainggit sa kanyang tono. Sinabi na ni Lolo na ako ang mamamahala sa buong proyekto. Sino ka para tutulan ako? Nakasimangot na sagot ni Mandy. Mandy, huwag mo sanang sabihin na balak mong isabotahe ang ating mga assets. Ang isa sa iyo ang project manager, at ang isa pa bilang project supervisor. Hindi pa ito magiging madali para sa inyong dalawa na mangurakot ng ilang milyong dolyar mula sa proyekto, masungit na akusasyon ni Zack. Lolo, hindi ka dapat pumayag dito, tagalabas ang taong iyon, patuloy na pagtutol ni Zack. Ikaw, nagalit si Mandy habang inaakusahan ni Zack ang iba para sa isang bagay na gagawin niya. Nakasimangot pa rin si Senior Zimmer dahil hindi siya makapili kung sino sa kanyang mga apo ang dapat niyang kampihan. Bagaman mas mahal niya si Zack, si Mandy ang nakakuha ng kontrata. Nais niyang kampihan si Zack, ngunit natatakot din siya na magkaroon ng mga isyu ang proyekto. Tumigil na kayong pareho, Mandy, dahil ikaw ang namamahala sa proyekto, dapat kang pumunta at mga siwa paminsan-minsan, at kumuha ng isang profesional na supervisor kung kinakailangan. Dahil nakasalalay ang kinabukasan ng ating pamilya sa proyektong ito, mas mabuti kung hahayaan natin ang mga profesional na gawin ang kanilang mga gawain. Ginamit ni Senior Zimmer ang pamilya bilang dahilan para tanggihan ang kahilingan ni Mandy. Bahagyang nadismaya si Mandy nang napagtanto niya na naniwala si Senior Zimmer sa mga maling paratang ni Zack. Sumang-ayon siya sa mungkahi ni Senior Zimmer dahil ang proyekto ay ang mas mahalaga ngayon. Akala ng basura na asenso siya at makakuha ng mga benepisyo, anong klaseng biro iyon? Ngumisi si Zack nang may pagkamuhi, hindi ako interesado sa pangangasiwa ng proyekto, direktang sinabi ni Harvey, dahil abala na siya sa York Enterprise. Dumating siya ngayon dahil nag-aalala siya kay Mandy. Pupunta ka rin ba dito kung hindi ka interesado? Huwag mong isiping hindi ko alam kung ano ang pinaplano mo. Kahit na maging chairman ng kumpanya si Mandy, walang paring puwang sa pamilya kundi isang aso ng pamilya Zimmer. Sigaw ni Zack habang hinahampas ang lamesa, bam, ayaw makipagtalo ni Harvey pa kay Zack, kumuha lang siya ng ashtray at hinampas ang ulo ni Zack gamit nito. Dahil sa hindi kanais-nais na mga komento niya, aray, napaungol sa sakit si Zack. Tangina ang sakit nun bumukol ata ang noo ko, hayop kang onggoy ka. Dahil sa kirot parang iiyak na siya habang hawak-hawak ang kanyang noo. Medyo bayulenti si Harvey sa mga nakalipas na araw, mayroon ba siyang problema? Tama na, sumigaw si Senior Zimmer, dismayado na si Senior Zimmer kay Zack dahil halos wala siyang kahit anong ambag, halos dumating na siya sa puntong muli niyang pag-iisipan ang nararapat na tagapagmana ng mga Zimmer. Nang makita na hindi siya ipinagtanggol ni Senior Zimmer, hindi masaya si Zack. Si Sean, sa kabilang banda, ay nag-aalala rin dahil baka magbago ang isip ni Senior Zimmer at hindi nakikilalanin si Zack bilang karapat-dapat na tagapagmana ng mga Zimmer. Mukhang nag-aalala rin ang iba pang mga Zimmer habang nagsimula silang magtaka kung si Mandy ay magiging bagong tagapagmana. Kung nagkataon, kakailanganin nilang sipsipin si Mandy ng madalas at respetuhin si Harvey, na mahirap dahil pabigat lamang ang tingin nila kay Harvey. Pagkaalis ni Senior Zimmer, galit na tumayo si Zack. Huwag niyong subukan gumawa ng kalokohan, my God, huwag niyong subukan, masisira ang buhay niyo. Magmamatsyag ako, pagbabanta ni Zack habang nakatingin kay Mandy. Bahagyang umasim ang mukha ni Mandy at sinabi, utot mo, anong pinagsasabi mong huwag subukan, masisira ang buhay ko? Gago, parang narinig ko na yung memes na yan.
kaya kung ako sa'yo manahimik ka na lang Zack Zimmer galit na pahayag ni Mandy. Habang sa mga sandaling iyon, tahimik na at tila wala nang pakialam si Harvey kay Zack. Para kay Harvey, kayang-kaya niyang alisin ang lahat sa kanya nang hindi pinagpapawisan. Salamat sa patuloy niyong pag-support mga idol. Hanggang sa muli, God bless po sa inyong lahat.